Ang salita ng Diyos ay nandyan ng palagi, pero maraming mensahe ang Panginoon. Kahit ilang beses nating basahin ang salita ng Diyos, and we can find so many messages na pwede nating apply sa salita, sa ating buhay, ang salita ng Panginoon. Dito po tayo sa Book of Psalm, and chapter 1. This is the introduction of the writer, no other than David, no? Ito po ang kanyang introduction sa Psalm chapter 1. Alam mo yung Psalm chapter 1 ay ito po ay 150 verses, no? 150 verses, no? At ito po ang kanyang introduction, no? Kaya kung ating pakinggan na ang salita ng Panginoon. Dito po sa Psalm chapter 1, verse 1 to 6. Basahin natin ito, tunghayan natin, at kuha tayo dito ng mensahe ng Panginoon. Salita nating babasahin, sabay-sabay natin basahin ang verse 6. Ang sabi ng verse 1, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. And he shall like be a tree planted by the rivers of water, and bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so. Like a chaff is the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinner in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of ungodly shall perish." Amen. Ang ganda, no? The way of the righteous, no, is the way to blessing, but the way of the ungodly shall perish. No? Yan po ating mensahe ngayong umaga. Tayo po muna ipamikit, tayo manalangin. Dakilang Diyos sa sa langit, thank you God for the passage that we read this morning. Holy Spirit of God, we need your guidance, wisdom, understanding of the word. Holy Spirit of God, help thy servant to expound thy word, and we apply this unto wisdom, unto our lives, O God. And Holy Spirit, speak to us through your words, and use this message to give us revival this morning. Cleanse our heart, forgive our sins, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Okay, you may be seated. Ang sabi ng verse 1, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly." No? The walking, no? Na minsan natin ngayon is the walking of the blessed and prosperous man. No? The walk of the blessed and prosperous man. No? Iyong blessing at maging prosperous ay may kinalaman ang ating mga lakad, ang ating mga direksyon sa buhay. No? Kaya nga sabi niya sa conclusion ng verse na ito, "For the Lord knoweth the way of the righteous." No. God knoweth the way of the righteous. No. Alam niya ang righteous ay mga manampalataya. Alam niya ang ating mga lakad. No. Yan, makita natin, kapatid, no? Yan ang ating pag-usapan ngayon. Ang mga lakad ng mga righteous na pinagpala ng Diyos at naging masagana. Makita natin ang word na blessed. Sa kanyang panimula, blessed is the man. No. Ibig sabihin, God want to bless His people. No. Yan ang plano ng Diyos after na tayo iniligtas ng Panginoon. Ang nais niya tayo pagpalain ng Panginoon. Maging blessed. No. The word blessed means happy. Kaya maganda, blessed, the walk of the blessed and prosperous. And he mentioned the word prosper in verse 3.
And is like a tree planted by the rivers of water, bringeth forth his fruit in his season. His leaf is also not wither, whatsoever he doeth shall prosper. Whatsoever he doeth shall prosper. Amen. Kaya if you walk, ang ating mga lakad napakalaga. Oo. Makita natin kung paano lumakad ang isang pinagpalang Kristiyano na hindi lang siya blessed, kundi siya ay prosperous sa kanyang buhay. Maraming mga prosperous, pero hindi sila blessed. Amen. Because blessed means happy. Maraming naging masagana, maalwan sa buhay, pero hindi sila masaya. Amen. Hindi sila masaya sa kanilang buhay. Maganda ay blessed ka na, prosperous ka pa. Because many people end their life, they were prosperous, but they are not blessed. They end their life, miserable life. Pero prosperous sila when it comes to material, when it comes to anything, sila ay prosperous, mga kapatid. So, ngayong umaga ay pag-usapan natin, mga kapatid. No? Kung paano tayo i-bless ng Panginoon. No? Makita natin, may mga kondisyon ang Panginoon. May kondisyon ang Diyos. Kung paano tayo i-bless ng Diyos at maging prosperous sa ating buhay Kristiyano. No? May mga kondisyon, kapatid. No? Yung prosperous ay hindi lang po yun pinag-usapan ang material na mga bagay. Una sa lahat, maging prosperous tayo, maging blessed tayo, una, spiritual. Amen? Yan ang prinsipyo ng Diyos, kapatid. Hindi nagbabago ang prinsipyo ng Diyos sa Matthew 6:33. Ano sabi niya? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So the first thing na tayo ay maging masagana, maging lumago sa ating spiritual. Na buhay, spiritual. And material things will follow. All these things shall be added unto you. So unang bagay ay spiritual. Na maging masagana ka, pinagyaman ka ng Diyos sa spiritual. Amen. And material, financial, social, and health will follow. Yung sabi ng Panginoon, all these things shall be added unto you. All these things shall follow if you seek God first in your life. The first principle in life is spiritual. Yan po ang mga alintuntunin ng Panginoon. How to be blessed and maging prosperous sa ating buhay Kristiyano, mga kapatid. No? Ano makita natin, kapatid? No? Walk. Malaga po ang walk. Oo. Yan po ang direksyon ng ating buhay, kapatid. The Lord knoweth the way of the righteous. But the ungodly shall perish. So makita natin, mayroong dalawang contrast dito, the godly and godly. O godly. Yung godly, yun yung mga righteous, yung mga manampalataya. Yung mga ungodly, yung mga hindi manampalataya. No? Kaya makita natin, kapatid, no? Mahalaga yung walk godly and walk ungodly. No? Kasi maraming Kristiyano, they walk ungodly. No. Mahalaga, walk godly. Kasi nandito po ang sinabi ng Panginoon, warning ng Panginoon sa verse 5, therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor,
Sa verse 4, the ungodly are not so, but like a chaff which the wind driveth away. Amen. Walang blessing. Bakit? Driveth away. Like a chaff. Ano yung chaff? Yung ipa. Naging ipa ang ating buhay. Walang kwenta ang ipa. Lilipad at mawawala. Yan po ang nais ng Panginoon. To be blessed and prosperous man, it depends upon our walk. Kasi sabi niya, walk not in the counsel of ungodly. Yan po, ang nais ng Panginoon, kapatid. Merong mga karakteristik ng isang manampalataya. To walk blessed and prosperous man. So, makita natin, sa number 1, makita natin ang kondisyones ng Panginoon. No? Na paano tayo be-bless ng Panginoon? Una, spiritual. Kaya, kapatid, ang blessing is not only in terms of money or material things or financial wealth. No? Ang unang blessing, kapatid, nung tayo ay may spiritual blessing, na tayo ay nasa Panginoon. We are righteous. We are saved, kapatid. Yan po ang pinakamalaga sa lahat. The wealthiest man in this world is not to have much money or wealth, but you have Jesus in your life. You are the wealthiest man in this world. Yan po ang sinabi ng isang presidente ng Amerika. Kaya makita natin, kapatid, no? Ano ang makita natin sa number 1? Para i-bless tayo ng Panginoon at maging prosperous sa ating buhay Kristiyano. Yung ating the walk of the blessed and prosperous man. Yung walk natin, kapatid. Sa una, sa number 1, makita natin, kapatid, sa number 1, in Psalm 106 verse 3 and 4. Psalm 103 verse. Ito ay sulat din ni David, no? Si David ay king of Israel. Israel blessed by God. Because Israel walked with God. Israel punished by God because they walk not, no, with God. 106 verse 3. Blessed are they that keep judgment and doeth righteousness at all times. Blessed are they that keep judgment. Judgment means wisdom. You are wise in your decision. You know how to judge. Amen? Blessing or a curse. Ang sabi niya, blessed are they that keep judgment. O, pinagpala ng Diyos ang maalam. Amen. Judgment. Yan si Solomon, humingi sa Diyos ng wisdom. How to judge what is right and what is wrong. Kaya nga maganda. Una, makita natin, verse 3, and he that doeth righteousness at all, ano yan? All times. Amen? Gumagawa ng tama sa lahat ng panahon. Ibig sabihin, sa number 1, consistent walk. Consistent walk. He walked with God consistently at all times. All times. In times of trials, they walk with God. In times of triumph, he walked with God.
lahat ng panahon, in times of prosperity, in times of sickness, sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng kaluwagan, sa panahon ng kasaganahan, sa panahon ng karamdaman, siya ay nagpapatuloy sa Panginoon. Patuloy ang kanyang lakad sa Panginoon at all times. Yan po ang pinagpala ng Diyos. All times means consistent walk. Hindi siya nakadepende sa panahon. Kahit anong panahon, panahon ng kalungkutan, panahon ng kapigatian, panahon ng kasaganahan, panahon ng karamdaman, itong Kristiyano nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Patuloy ang paglakad niya ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya siya pinagpala, they are blessed and prosperous men. Yan po ang una. Gusto natin i-bless ng Panginoon, be consistent in our walk with God. Patuloy tayo kahit anong panahon. Panahon ng kawawalan, panahon ng kalungkutan, panahon ng kasaganahan, panahon ng tagumpay. Anong panahon? You are constant, you have constant walk with God. Yan po, ibe-bless po tayo ng Panginoon. Hindi lang tayo maging matapat dahil pinagpala ka ng Diyos, kapatid. Kahit sa panahon ng kahirapan, magpatuloy ka pa rin sa Panginoon. Be consistent in your walk and God will bless and prosperous Christian. Amen. Sabi dito all the times. All the times. Kahit anong panahon. Amen. Nasa Panginoon ka. Hindi ka umaalis sa Panginoon. Hindi ka lumalayo sa Panginoon. Hindi ka lumilihis ang iyong lakad sa Panginoon. Ikaw ay nanatiling lumalakad ayon sa kanyang kalooban. At doon ka pagpalain ng Diyos. Amen? Consistent walk. Consistent in every services. Consistent ka sa pananambahan. Consistent ka sa pag-attend ng Sunday School. Consistent ka sa Sunday morning. Consistent ka sa Sunday evening. Consistent ka sa prayer meeting. Kapatid, and expect blessing from God. Amen. If you are not consistent in your walk, don't expect that God will bless you. Amen. Iyan kasi talaga ang prinsipyo ng Panginoon. To have consistent walk with God. Oo. Consistent ka lang sa Panginoon. Subukan mo. Subukan mo. Actually, hindi natin kailangan subukan ang Diyos. Because God is already proven. Proven na ang Diyos eh. Pag consistent ka, hindi ipagkait ng Diyos ang pagpapala ng Panginoon. Oo. Pag tayo mayroong consistent walk with God. Yan po ang prinsipyo ni David. Maging consistent all the time. Manatili ka lang. Patuloy ka lang sa pagsamba sa Panginoon. Amen? Kahit ikaw may problema, tuloy ka lang sa pagsamba. Samba ka sa umaga, samba ka sa gabi. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Mayroon tayong Sunday evening. Maraming simbahan, wala nang Sunday evening. Nakakalungkot. Nung kami ngayon sa probinsya, walang Sunday evening. Sabi ko sa pastor, pwede ba tayo mag-Sunday evening? Kami po ang mag-service. Nakakalungkot. Oo. Pagdating, wala nang bumalik na mga member. Oo. Kaya habang nagmo-moderator kami, nag-invite pa kami ng bisita. Oo. Habang nagsiservice, lumabas pa kami.
Oo. Sabi ko, halika, mag-invite muna tayo ng bisita. And praise God, nakadala kami 10 bisita. Nakadala pa kami ng 10 bisita nung Sunday evening. Wala ring prayer meeting. Kaya praise God, ang simbahang ito, kapatid, mayroong Sunday morning, mayroong Sunday evening, may prayer meeting, kapatid. Kung if we walk consistently to walk with God, ibe-bless tayo ng Panginoon. Mula spiritual. And everything will follow. Kaya subukan natin ang Diyos. Subukan mong magtapat sa Diyos, kapatid. Kasi ang Diyos natin, kapatid, ay matapat sa ating buhay. Kaya walk, consistent walk ang kailangan natin, kapatid. Mag-consistent ka lang sa iyong buhay Kristiyano. Consistent ka lang sa pagbibigay. Consistent ka lang sa pag-aakay ng kaluluwa. Oo. Yan po ang nais ng Panginoon. Tuloy-tuloy lang, kapatid. Kahit anong panahon. Maging consistent walk ang ating buhay. Sa number 2 na, number 2. Number 2. Kanina, consistent walk. Number 2, closer walk. Closer walk. Maging malapit ka sa Diyos. Amen. Close ka sa Diyos. Malapit ka sa Diyos. Kaya nga sabi niya sa Psalm 1 verse 2, but His delight is in the law of the Lord, and His law meditate day and night. Meditate day and night. Malapit ka sa Kanyang salita. Malapit ka sa Diyos. Imagine kung malapit ka sa Diyos. Imposible ba na pagpalain ka ng Diyos kung malapit ka sa Diyos? Sabi ko nga malapit ka lang nga sa kusinero, busog ka. Malapit ka lang nga kay mayor, bless ka na. Malapit ka lang nga sa amo mo, may pagpapala ka na. How much more malapit ka sa Diyos? Kaya maganda, your walk is a closer walk with God. Oo. Lagi mong kasama ang Diyos. Kaya walk close with the Lord. Amen? Kung mayroon ka bang pinakamalapit sa puso, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Kaya keep closer to God. Kasama mo lagi ang Diyos. Amen? Pagkasama mo ang Diyos, sabi na, we are like a tree planted by the waters of water and bring it forth his fruit in his season. Amen? Yan. Walk. Kanina, consistently and walk close to the Lord. May tanong, balikan natin yung 106 muna kanina. Consistent walk. Meron parang verse dyan sa verse 4. Remember me, O Lord. 106 verse 4. Remember me, O Lord, with the favor that bearest unto thy people. O visit me with thy salvation. With thy favor. Favor. Amen. If you walk, consistent walk, and closer walk, you will find favor from God. Favor. Pabor ng Diyos. Makuha mo yung pabor ng Diyos. At hindi lang pabor ng Diyos, pabor ng tao. Amen? Pag close ka
makakuha ka ng favor sa Diyos. Amen? Oo. Close ka lang nga. Favor na. May favor. Amen? Alam mo yung kaibigan ko, nung kami napunta doon sa pasyalan na maganda, ang message ko lang, sabi ko, pwede ba akong hingi favor? Favor, makabisita kami doon sa iyong pasyalan. Favor. Bakit ko sinabing favor? Kasi kaibigan ko yan eh. Close ko yan eh. No? Kahit matagal na kaming hindi nagkita, pero alam niya, friend kami. Friend ko siya. Oo. Biro mo yan, high school pa kaming friend. And hindi niya makalimutan, kapatid. Kami ako ng isang araw ng favor. And he gave me favor. How much more ang Diyos pag close mo? Makita mo ang favor ng Diyos. Kaya keep closer to God. Keep closer to His Word. Kaya meditate this Word. His delight is in the law of the Lord. Thou shalt meditate therein day and night. Basahin natin ang salita ng Diyos. Meditate therein day and night. Read the Bible every morning. Read the Bible at night. Meditate His Word. Meditate God. His greatness and faithfulness by reading and meditating the Word of God. Amen? You want to keep closer to God? Read this book. Because this book is a love letter of God. The more you read His Word, the more keep closer to Him. Magpalapit ka sa Diyos. The more na binabasa mo ang Kanyang salita. Oo. The more we talk to Him, the more we close to Him. How our talk with God? How's our prayer to God? Gaano ba kahaba ang pakipag-usap mo sa Diyos? Amen? Dagdagan mo. Pahabain mo pa ang pagkwentuhan ninyo ng Panginoon. Amen? Maganda pag-close mo eh. Oo. Parang bata lang kayo nag-uusap. Panginoon, ibigay mo na yan sa amin, Panginoon, property. Kapiraso lang naman yan, Panginoon. Ikaw may-ari ng lahat, Panginoon. Hindi mo yan kaya ibigay sa amin, Panginoon. Bigay mo yan, Panginoon, sa amin. Binigay. Amen? Binigay. Nilinis pa nila yung luti na yan. Nilinis pa. At pinagamit sa atin. Sabi ko sa may-ari, kami na lang maglinis. Oo. Kami na lang mag-ayos. Aba, hindi pa kami nakauwi. Galing probinsya. Nalinis na. What a blessing. Amen? Kasi ang kausap natin, Diyos. Pagkausap mo ang Diyos, siya nang bahala niyan. Amen? So walk closer to God. Closer to God. Maging malapit ka sa Diyos. Pag malapit ka sa Diyos, malapit ka sa Kanyang salita, malapit ka sa pakipag-usap sa Kanya, sa panalangin. Amen? Malapit ka. Pag malapit ka sa Diyos, malapit ka sa kapatiran, malapit ka sa pastor, malapit ka sa kanyang pamilya. Malapit ka, closer ka. Amen? May fellowship ka sa kapatiran. Because you have a great fellowship with God. Great fellowship with God in prayer, in Bible reading, and especially soul winning. Soul winning. You want to keep closer to God. Keep on winning souls.
Amen? Keep on winning souls. Yan po ang sikreto ng mga prayer request natin sa Panginoon. Tingnan natin sa John 15. Ito yung naging verse ko for answered prayers. First John. John. John 15. Tingnan natin John 15. Medyo nakalimutan ko na. John ano ba yan? He that, verse 16, 15, 16. Maganda, malapit ka sa Diyos. In verse 14 muna. Ye are my friend if ye do whatsoever I command you. Amen. Pagkaibigan mo ang Diyos, sundin mo ang kanyang inuutos. Close kayo ng Diyos pag sumusunod ka sa Kanya. Maging kaibigan mo siya. In verse 15, henceforth I call you not servant, but the servant knoweth not what his Lord doeth, but have called you friend, for all things I have heard of my Father made known unto you. Tingnan verse 14, whatsoever I command you, ye are my friend. Close ka ng Diyos pag sumusunod ka sa kanyang mga salita. At ano ang kanyang utos? Verse 16, Ye have not chosen you, I have chosen you and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, that your fruit should remain, and whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Amen. Sundin mo lang ang kanyang utos para maging malapit ka sa Diyos. At ano ang kanyang utos? Mag-akay ka ng mga kaluluwa. In verse 16, it talks about soul winning. Mag-akay ka ng kaluluwa sa Panginoon. Yan po. And God will answer our prayers. Amen. Kaya nga, nang kami umuwi, nag-goal kami 1,000 souls na dapat nating mabaginan ng salita ng Diyos. Ma-reach out natin ang 1,000 na kaluluwa. Oo. Kahit sino man yan, akayin natin sila sa Panginoon. 1,000. And praise God, more than 1,000 souls heard the gospel. At kami ay babalik. Kayong kapatid, yan ang sikreto. Alam ba, kapatid, habang nagpipreach ako sa funeral, many souls heard the gospel. Funeral pa lamang yan. Kapatid. Oh. Alam mo, habang ako nagpipreach sa funeral, tumatawag na yung kabilang lote. Kung kailan tayo magsimula na maggamitin yan. Oo. Sabi ko, February 1, magsimula na kami dyan. Oo. Malinis na. Sabi niya, malinis na. Oo. Kaya, February 1, gamitin namin. Sila na ang tumawag. Amen? The secret is, keep closer to God. Walk with God and obey His word. Whatsoever I command you, ye are my friend. Amen? Pag sinunod mo ang Panginoon, maging kaibigan mo ang Panginoon, maging malapit ka sa Diyos,
at anuman ang iyong hingin, sabi rito, whatsoever, verse 16, ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. He may give it to you. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kami ay uuwi. Provide mo ang aming pangangailangan. Dahil gawin namin ang utos mo doon. Especially sa pag-akay ng kaluluwa. Iregaluhan ka namin ng 1,000 na kaluluwa bago kami bumalik sa Manila. And praise God, binigay ng Diyos. Amen? Binigay. Pagdating doon, parang nakahanda na lang yung mga tao. Oo. Sunod-sunod na lang sila sa amin. Halika. Oo. Yung principal, may isa pang school. Oo. Nakahanda na isang school. Nakausap ko na yung principal. Sige, Pastor Bong, punta ka anytime. Hindi na namin napuntahan, kapatid, ang isang school. Sa amin mismo. Dahil wala na kaming oras. No, babalik na kami. No. Kung kita natin, kapatid, ang puntos natin dyan, keep closer to God. Pag malapit ka sa Diyos, nandoon, whatsoever He doeth shall prosper. Sabi ng verse 3. We are like a tree planted by the rivers of water. Whatsoever He doeth shall prosper. Amen? Napansin ninyo sa Genesis 39, si Joseph, binibless ng Diyos. 39, verse 3. Verse 2. Anong sekreto ni Joseph? Bakit siya pinagpala ng Panginoon? Genesis chapter 39, verse 2. The Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Si Joseph. Alam natin si Joseph? Tinapon sa balon. Bininta kay Captain Potiphar. Bininta siya doon. At doon siya namamahala sa tahanan ni Captain Potiphar at ni Mrs. Potiphar. At ang tahanan, sabi ng Bible, ang tahanan ni Mr. and Mrs. Potiphar blessed by God. Binibless siya. No? Makita natin in verse 3. And the master saw that the Lord was with him. Nakita ng kanyang boss, nakita ng kanyang amo na malapit si Joseph sa Diyos. And the Lord, verse 3, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Amen. Dinala si Joseph doon sa tahanan ni Mr. and Mrs. Potiphar at anuman ang kanyang ginagawa, blessed by God. Amen. Blessed by God. In verse 4, and Joseph found grace in the sight, and he served him and made him overseer in his house. Biro mo yan, ikaw mamahala ng tahanan ni Captain Potiphar. And all that he had put into his hand. Lahat ng ari-arian ni Mr. and Mrs. Potiphar pinagkatiwala sa kamay ni Joseph. Ganon, kapatid. Bakit? Because the Lord was with Joseph. Joseph walked closer to God. Closer walk with God. Kaya siya pinagpala, pinagkatiwalaan ng Diyos ng prosperous and blessing. He became prosperous.
kapatid. And the blessing of the Lord, verse 5, and it came to pass that he had made overseer his house, that the Lord blessed the Egyptian house. Pinagpala ang Egyptian house dahil kay Joseph. Ano ang sekreto ni Joseph? Joseph walked with God. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Binibless ang business, ang tahanan, ang business ni Mrs. and Mr. and Miss Potiphar, blessed by God. Bakit? Kasi nasa kanya ang pabor ng Diyos. Number 6, nandyan yung word of favor. And he left all he had Joseph's hand, and he know not he had saved the bread. And Joseph was godly person and well favored. Well favored. Nasa kanya ang lahat ng pabor ng Diyos. Favor between God and man because Joseph walked closer to God. What we need, you want to be blessed and prosperous Christian. Walk with God. Walk closer with God. And obey His commandment. Maging kaibigan mo ang Panginoon. Anuman ang iyong hilingin, bibigyan ka ng Diyos ng pabor. Pabor. Amen. Pabor. Sabi ng may-ari ng property, gamitin ninyo yan for church only. Amen? What a favor ng Diyos. Amen? Favor ng Diyos. Amen? Favor ng Panginoon. What we need is closer walk with God by His Word, by talking to Him by prayer, by obeying His commandment, especially soul winning. Mag-akay ka ng kaluluwa sa Panginoon. And God will give us favor. Keep closer to God. Amen? So number 1, consistent walk. And number 2, closer walk with God, like Joseph. And number 3, lastly, careful walk. Be careful of our walk. Blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly. Huwag kang sasama sa mga taong ungodly na walang Diyos. Hindi ka pagpalain ng Diyos. Amen. Avoid evil men, evil company. Oo. Iwasan natin na makisama sa mga taong walang pagkilala sa Diyos. Walang pagkilala sa Diyos. Careful walk, especially in our testimony. Matthew 5:16, let your light so shine before men that he may see your good works and glorify your Father. We should walk to glorify our Father. Nawa ang ating mga ginagawa, ang ating mga lakad ay nawa nakapagbigay luwalhati sa Diyos. Amen. Nakaluwalhati sa Diyos. Kaya kailangan careful work na tayo walk. Amen. Na tayo lumalakad
ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang salita, na tayo naging blessing sa iba. Amen? Kaya be careful with our walk. Oo. Be careful with our testimony na maging maganda ang ating patutuo. Ipakita natin that we are something different from them. Maging sa pananamit, iba ang isang Kristiyano. Amen? Iba ang Kristiyano. Amen? Iba ang pananamit ng Kristiyano. Iba ang panalita ng Kristiyano. Iba ang pag-ugali ng Kristiyano. Iba ang pinupuntahan ng Kristiyano. Iba ang iniinom ng Kristiyano. Kapatid, something changed in your life. Be careful with our testimony. At makita natin ang pabor ng Diyos. Amen? Pag nanatili ka, ang lakad natin sa Panginoon. Be careful in our testimony. Ibe-bless po tayo ng Diyos. Sabi ng Psalm chapter 1, we are like a tree planted by the rivers of water. His leaf never withered. And whatsoever he doeth shall prosper. Amen? Pag ipakita natin ang ating patutuo, may magandang patutuo tayo, ang mga tao, kapatid, hindi nagbabasa ng Biblia. Hindi sila nagsisimba. Pero tayo, kapatid, binabasa niya ang ating mga lakad, kapatid. Kaya be careful with our testimony. Kaya po, ang nais ng Panginoon para tayo pagbalain ng Diyos. The walk of the blessed and prosperous man. So number 1, you have see to it that you have consistent walk with God. You have, number 2, closer walk with God. Kailangan kaibigan mo, close mo ang Panginoon. Makakuha ka ng pabor sa Diyos. And careful walk. Ingatan natin ang ating patutuo, kapatid, na hindi po tayo masira ang ating patutuo sa Diyos at sa ibang mga tao, ay tayo'y pagpalain ng Panginoon. The walk of the blessed and prosperous man. Consistent walk, closer walk, and careful walk, kapatid. At doon tayo i-bless ng Panginoon. Whatsoever thy hand to do, God will prosper. Spiritually and everything, materially, financially, emotionally, socially, and physically, will follow. Yan ang sabi ni David, kapatid. Panatilihin lang natin ang lakad natin sa Panginoon. And Psalm 23 verse 6, surely my goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Blessing will follow all the days of my life. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, Ama,